Magandang araw po. Pag-usapan natin tungkol sa lamig, pilay, pulikat. Alam niyo ba mga salitang ito? Actually, merong mga medical terms yan. Explain natin na ang lamig, ibig sabihin, tumitigas yung muscle or muscle cramps. Palagay natin, meron kayong mga bukol-bukol dito, mga matitigas na masasakit. Pwedeng tinatawag na lamig, pero actually, muscle cramps yun. Tumitigas na muscle yon dahil sa sobrang paggamit, kulang sa stretch, kulang sa pag-inom ng tubig, yan ang tinatawag na lamig. Pwedeng sa shoulder, sa balikat, sa likod, sa ibang parte ng katawan. Yung sinasabi na pilay, iba naman po yun. Ang pilay na strain na, muscle strain, ibig sabihin, napunit ang muscle, may sugat na yon. So pag napilay, mas mahirap to gumaling. Okay? Paano nyo malalaman yung sakit nyo sa katawan? Kadalasan po, masakit ang balikat, masakit ang likod, masakit ang paa. Paano nyo malalaman kung lamig lang to? Pag lamig lang kasi, or muscle cramps, mabilis lang gamutin. Pero yung pilay, muscle strain, mas mahirap gamutin. O, ganito natin ha, explain natin. Kung lamig lang yan, kadalasan meron lang mga bilog-bilog. Parang ako, meron akong nodule. Bali, bilog siyang muscle dito, na hindi naman masakit, konting sakit lang, gumagalaw-galaw. At pag minamasahe mo yung muscle cramps or lamig, lumalambot siya. Masarap siya pag minamasahe, nare-relax ka. Ang pilay naman, muscle strain, kadalasan, minsan sa singit, ang nai-strain, napupunit, lalo sumisipa, o minsan dito sa balikat, sa shoulder. Pag tinatawag na pilay yan or strain yan, masakit yan. Pag tinaas mo, masakit. Tsaka pag hinawakan mo, lalong masakit. Pwedeng may pilay doon. Tapos, bago napipilay yung tao, kadalasan, mali ang paggalaw niya. Baka nakatalungko, nakasquat, biglang tumayo. O baka meron ka sinusuntok, meron kang kinakarga na mabilis, bigla kang gumalaw. Yun, biglang tutunog yan eh. May tunog yan, may pop eh. Pag nag-pop yan, ako, baka naggalaw na yung balikat mo. O nagbubuhat ka ng mabigat, kaya natin, mabigat na balde. Binuhat mo, binend mo yung likod mo, tapos tumunog sa likod, delikado po yon. Pwedeng ma-slip disc. So, delikado yung biglang galaw at sobrang bigat at tutunog yung likod, yung buto. Pag tumunog yan, ibig sabihin, merong na-dislocate dyan. Yan ang pilay. Kaya po iiwasan natin. At pagpilay, namamaga, masakit, hindi gumagaling. Matagal ang paggaling. So, isa-isahin natin paano gagamutin ang lamig or muscle cramps. Ang muscle cramps, ito yung mga exercise na tinuturo ko para gumaling sila. Number 1, para mawala itong mga cramps natin, minamasahe. Kailangan minamassage. Kung matigas dito, pwedeng minamasahe yung balikat, dito, tinuturo ko, dito sa may likod, pwede pa masahe sa ibang tao. Ako may nodule ako dito, iniipit-ipit natin yan, minamasahe, tapos yung ulo, iniikot ko para lumambot. Matigas yan kadalasan, pati dito sa harap, sa pectoralis, minamassage natin yan. Sa likod, kailangan papamasahe mo sa ibang tao. Mahirap kasi pag sariling masahe. Pero minsan, kung meron kayong tennis ball, kuha kayo ng tennis ball, minsan pwede mo higaan. Higaan mo yung tennis ball sa may likod, sa may balakang mo, hahanapin mo yung pinakamasakit na parte. Yung masakit na parte, didiinan mo, masakit yan sa umpisa, first 5 minutes. Pero pagdating ng mga 10 minutes, masarap na. Masakit na masarap ang mararamdaman mo. Kasi merong nodule dyan, may lamig dyan, tumigas. Pag napalambot mo, luluwag yung muscle. Bakit tumitigas ang muscle? Kasi, kasalanan natin. Unang-una, meron tayong binuhat na mabigat na hindi na kaya ng muscle mo. Binuhat mo to, palagay natin, lagi ka nagluluto, di ba? Luto ka ng luto, magagalit yung muscle mo dito, titigas siya. Sabi niya, pagod na ako, ayoko na mag-ikot-ikot, sige ka pa luto. Titigas siya. Sabi, hindi na niya kaya. Pag tumigas siya, ayaw na niya magtrabaho. Kaya lang, sisikip yon, sasakit din yon. So, para mawala yung lamig, massage. Number 2, stretch. Meron tayong mga stretch sa balikat, tinuturo ko, ganito.
Meron tayong mga stretch sa balikat, tinuturo ko. Yung ganitong shoulder shrug, napakahalaga para sa balikat, lumuwag. Tinataas yung kamay. Marami sa inyo hindi nakakataas ng kamay para makadiretso. Hindi pwede ganito lang kasi kailangan matataas mo. Ibig sabihin, may naiipit dito. May lamig dyan o tumigas yung muscle. Bukod sa pag-stretch, pag-massage, kailangan, pag gumaling na kayo, pag nalunasan na yan, massage, stretch, isa pa pala hot pack. Pwede malagyan ng mainit. Kasi kung merong mainit na tuwalya o hot bag dito, yung tama-tama lang yung init, nare-relax yung muscle. Diba? Nagalit siya tumigas siya, kakalma siya. After 15 minutes, masahe, mainit. Tapos inom ka maraming tubig. Baka kulang siya sa tubig Inom ka maraming tubig. Pwede ka mag-multivitamin, pero kung walang vitamin, pwede mag-saging. Saging, kailangan mo yung potassium. Pwede ka kumain ng mani. Mani kasi maraming minerals Baka mamaya mababa ka sa potassium, sa minerals. Kaya mahina yung balikat mo. At pag gumaling na yan, ang next gagawin nyo, papalakasin yung muscle. Pwede ka mag-dumbbell, konti. Pwede ka mag-wall push-up. Mahilig ako mag-wall push-up, ganyan. So, papalakasin mo to. Kasi pag lumakas itong balikat mo, lumakas itong muscle mo dito, mas makakabuhat na siya ng mas mabigat. Okay? Ikutin ko lang to kasi medyo madilim tayo Pinapaliwanag natin. So, pag lumaki na yung muscle mo, mas kaya na niya magbuhat. So, kailangan nyo ng exercise sa balikat, sa biceps, sa likod. Meron akong mga exercise, sa hita. Papalakasin yung muscle para kaya natin magbuhat. Kita nyo yung mga maskuladong mga lalaki. Baliwala ang buhat nila, di ba? Kayang-kaya. Pero pag babae lang kayo, payat, ang lambot-lambot ng muscle, tapos magbubuhat ka ng balding 10 kilo, hindi po pwede. Mapipilay ka, magkakaroon ng lamig, magkakasakit. Okay? Tapos, massage, yan, tinuro ko na sa inyo. Minom na maraming tubig, at ayusin yung posture. Yung posture natin yan na napakahalaga. Para hindi sumakit ng likod, dapat diretso ang tayo. Ganyan, yan, diretso. Hindi ka pwede nakaganoon. Kasi pag nakaganoon ka, mai-strain ang likod. Okay? Pag nakatayo, dapat diretso. Tapos yung ulo, dapat hindi dapat naka-forward head. Yan po, mali po yan. Mali yan. Sasakit dito. Kasi binagsak mo ulo mo kaka-computer, kaka-cellphone. Kaya dapat, kahit may cellphone ka, huwag mo itutungo yung ulo mo. Kung may cellphone ka, yung mata mo lang bababa. Mata mo lang ang titingin. Ganyan. Tapos, para ma-adjust nyo po sarili nyo, pwede kayo tumingin sa salamin, i-press nyo pabalik. Yan. I-press back mo. Binabalik mo siya. Pakita natin. So, pwede kang maghanap ng ding-ding. Try natin dito. Sige. Maghanap ka ng ding-ding. Yan. Hanap ka ng ding-ding. Tapos yung ulo mo, pakita mo. Yan. Yung ulo mo, kailangan ilagay mo lang dito. Yan. Tapos forward mo. Diba? Yung ulo ko nakadikit. Kaya diretso ako. Pag diretso ako, bago ka lalakad. Yan. Adjusted na siya. Kasi buong araw, nakaganon tayo ang mahihirapan ang ulo natin. So, that's one. Dapat maganda ang posture natin. Next, pag nakatayo yan, ayaw mo rin matagal nakaupo. Pag nakaupo, dapat pinakamatagal 1 oras lang. Tsaka medyo galaw-galaw yung paa. Kasi pag 1 hour nakaupo, maano rin sa likod. Ma-strain din yung likod mo. Hindi rin maganda. Tsaka pwede kang maglagay ng throw pillow dito sa likod. Yan, pag nakaupo. Para may suporta ang likod. Kasi kung di, walang suporta yung likod. Isa pa, paghiga. Paghiga, dapat diretso ang higa. Di ba? Diretso. Kung gusto mo diretso, kung gusto mo tagilid, dapat diretso pa rin ang spine mo. Oras na humiga ka ng nakatabingi, gano'n, no? O yung ulo mo nakaganon, pag nahumiga ka, isipin mo lang, 8 oras ka natutulog. 8 oras nakaganyan yung muscle mo. Pagising mo, hindi mo na magagalaw yung ulo mo. Na stiff neck ka na. Bakit? Inipit mo ng gano'n Naipit siya diba? Nakawawa yung leeg na muscle, yung likod. Kaya pagising natin sa umaga, sakit ng likod. Ang sakit ng balikat. Ba't inipit mo buong gabi? Namanhid pa yung kamay.
Diba? Naipit mo pa yung nerve. So, dapat tama ang pagtayo, pag-upo, paghiga. Pag masakit ang likod, ang balikat, sabi ko nga, i-hot pack nyo, i-stretch. Meron ako mga stretching exercise. Ito, para to sa likod. Tinuturo ko ha. Ganyan, para ma-stretch ang likod. Stretching exercise. Pinapakita ko yan. Para ma-stretch ang likod. Yan. Tapos meron pa tayong mga stretch na ganito. Okay. Makita natin sa camera. So, ginagawa ko yan lagi. Pag-stretch, diretso. Para lumuwag yung likod. Masahe, hot pack. Tapos, papalakasin din yung muscle sa likod. At isa pa, napakahalaga. Kailangan malakas ang tiyan. Malakas ang muscle sa tiyan. So, meron kang mga crunch. Nakahiga, magka-crunch ka, ititigas mo yung tiyan mo para matigas ang muscle sa tiyan, matigas ang muscle sa likod, para makatayo ang katawan natin. Kasi kung malambot ang tiyan mo, malaki ang tiyan, malambot, wala, babagsak yung likod mo. Babagsak yung spine. Ang buto natin sa katawan, buto sa spine, tumatayo ang katawan natin dahil sa muscle. Pag walang muscle, bagsak yung katawan. Tandaan nyo, pag walang muscle, malambot ang muscle, lubog tayo, nakaganon na lahat. Kaya pag may edad, ganon na. Wala nang muscle eh. Kaya wala tayong choice. Kailangan natin mag-exercise araw-araw para lumakas yung muscle. Tamang-tamang exercise. Hindi pwede konting-konting exercise. Hindi rin pwede sobra-sobra. Pero kadalasan sa atin, mas kulang kaysa sobra eh. So, yan po yung mga tips natin para sa lamig at pilay sa likod at balikat. Last na lang, paano kung pilay? Kung pilay talaga, ibig sabihin hindi gumagaling, maganda pakita natin sa doktor at kung ano man yung parting yon, pinapahinga ng mga 2-3 araw. Huwag lang muna galawin, hot pack lang, kasi may punit eh. Kung talaga may punit, mga 2 to 3 days ipahinga. After 3 days, pwede na dahan-dahan yung masahe at yung mga stretch na gagawin. Mas mag-iingat tayo kung napilay. Okay? Sana po nakatulong tong video. Paki-share sa ating kaibigan para makatulong po sa kanila. God bless po.